Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Umani ng matinding reaksyon ang naging direksyon ng pagbabalik ng 60 bilyong pondo ng PhilHealth matapos igiit ni dating Executive Secretary Atty. Vic Rodriguez na kung sa 2026 national budget kukunin ang ipanunumbalik na pondo, ang mangyayari umano ay dobling pasakit at muling pagkalugi na naman ng ating mga mamamayan. Ang pahayag na ito ay tumutukoy sa desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos na ibalik ang 60 billion PhilHealth funds na naunang nailipat sa National Treasury at sa planong kunin ang ipinanunumbalik na pondo mula 2026 national budget. Para kay Rodriguez, hindi makatarungan na ang bayan ang muling magbabayad sa halagang galing mismo sa pribadong kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Aniyay kung gobyerno rin ang maglalabas ng kapalit ng pera gamit ang buwis ng taong bayan, ang tunay na talo ay ang ordinaryong Pilipino, lalo na ang umaasa sa serbisyong pangkalusugan. Samantala, matapos nga ang unanimous decision ng Korte Suprema na ibalik ang 60 bilyong pondo ng PhilHealth at tuluyang ipagbawal ang paglilipat ng natitirang pondo nito, ay matapang na naglabas ng reaksyon si former COA and COMELEC Commissioner Atty. Rowena Guanzon laban kay Pangulong Marcos Jr. Sa isang mariing pahayag, direkta niyang tinukoy ang Pangulo na magnanakaw sa pondong nakalaan para sa mahihirap na Pilipinong umaasa sa benepisyo ng PhilHealth. Ang pahayag ni Atty. Guanzon ay kasunod ng ruling ng Korte Suprema na ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth ay may grave abuse of discretion at ang 60 bilyon ay kailangang ibalik sa pamamagitan ng 2026 national budget, habang permanenteng ipinagbabawal ang paglilipat ng natitirang 29.9 bilyon. Para kay Atty. Guanzon, ang issue ay hindi lamang usaping legal kundi usapin ng awa, pananagutan at katarungang panlipunan, lalo na para sa mga mahihirap na Pilipinong umaasa sa tulong medikal ng PhilHealth. Muli ring umigting ang panawagan ng ilang sektor na panagutin ang mga opisyal na sangkot sa umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan kasunod ng makasaysayang desisyon ng Korte Suprema. At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ito po'y itutuwid natin yung maling naratibo. Ginagamit po nila ang mga maling storya, ginagamit po nilang pantakip si Inday sa issue po ng kanilang korupsyon, drug addiction at incompetence at bagsak na ekonomiya. Si Noel Torrefiel, Israel, watching from Duncan, BC, Canada. Si Hener Gallego ng Guimaras. Hi Hener. Kay Saville Pio 393, thank you for doing this. Thank you also for following ito pong page. Kaya ako po ginagawa ito para sa inyo. Dahil kahit saan po ako magpunta, ang dami nagsasabi, ituloy mo kung pwedeng araw-araw. Hindi ko po talaga kayang araw-araw. Sisikapin ko pong maging madalas. But I will not promise you something that I personally think and believe will not be able to fulfill or deliver. And one of which is to do this live every day, sapagkat meron din po tayong mga professional at personal obligation na kinakailangan nating harapin. Si Shoni Habeliana, Atty. Vic, wala na talaga mag-invest sa Philippines kasi worldwide na ang issue ng korupsyon. Nakakaya na po ang sitwasyon natin ngayon. Si Floral Sense 76, Atty. Vic, laban po from Hong Kong. Thank you, Floral Sense 76. Si Elisa Orevillo ng Barcelona, Spain. Kaylin Agustin, OFW Brunei. Si Julian World, ipokrito ang paring yan. Yan din yung pari na umamin na 15 years siyang nagda-drugs. Ganun ba? Dati pala siyang drug addict. At least siguro nahinto na niya yung kanyang paggamit ng droga kung atin siyang paniniwalaan. But based kay Julian World, ipokrito ang paring yan. Yun din ang pari na umamin na 15 taon siyang nag-drugs. Naging drug addict. Maraming salamat sa information. So ito nga po, yung December 15, ano yung significance? Ano yung relevance? Ano yung kahulugan? Bakit kinakailangan nilang ilihis ang ating atensyon, ang inyong atensyon sa December 15, sa darating na Lunes na po iyan? Let me refresh your memories. Dahil marami po kayo, meron po tayong almost 1,800 live viewers. Let me refresh your memory, ladies and gentlemen.
Hindi ba sinabi mismo ni Bongbong Marcos, by December 15, may makukulong, may kakasuhan, meron na kung ano-ano. Hindi po magaganap yan. Hindi po magaganap yan. Sa Lunes na po ang December 15. At bago magkasingilan, kinakailangan nila ng pamatay sunog. Sino yung pamatay sunog? Walang iba kundi si VP Inday Sara Duterte. Bakit? Higit na malaking istorya po, anything about VP Inday, anything about Dutertes, mapa kay Pangulong Duterte, mapa kay VP Inday, mapa kay Congressman Pulong, mapa kay Mayor Paste Duterte na ating kaibigan, kahit siguro kay Kitty Duterte. Basta't Duterte, higit na malaking istorya kesa sa kanila, kesa sa kasalukuyang administrasyon. Bakit? Kagaya po kung paano nila pinabagsak ang ating ekonomiya, ganun din po sa lahat bangkarote ang approval at acceptance rating ni Bongbong Marcos. Di ba yung survey nung huli, hindi ko alam kung nag-erase na ako eh. Yung papakita ko sa inyo, meron po akong kinonsulta dahil nga tila iba-iba yung interpretation at pagbabasa ng resulta ng survey na ito. Ito, yung pinakita ko last time, dito pa. Ito. Dito, ang nagsasabing siya ay mahusay, sama na puro na yung lubos na mahusay at mahusay lang, ay 21%. Ang hindi sigurado ay 32%. At ang lubos na hindi mahusay, yung nagsasabing lubos na hindi mahusay, si Bongbong Marcos sa kanyang pamamalakad sa ating gobyerno. Sama na po dyan yung lubos na hindi mahusay at yung hindi mahusay, 47%. May nagsasabi na ang kanyang net approval base dito sa performance assessment of Bongbong Marcos Jr. ay 21%. Meron man nung sasabing hindi pwedeng 21 kasi 47% yung hindi sang-ayon na nagsasabing hindi mahusay ang kanyang pamamalakad. At yung iba, pag binabasa po yan, at ganun din ho ang aking pagbasa. Hindi po ito pagbasa nung nag-survey na kumpanya, yung WR numero Philippines Public something. No? Yung 47 po ang disgustado. 21% lamang ang sang-ayon. Pag binasa mo po yan, matitira sa kanya, negative 26%. Yan po ang kanyang performance assessment ng mamamayang Pilipino, negative 26%. Lalabas pa ngayon, siguro by now umikot na po yung projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas mismo. Sa fourth quarter, ang ating GDP, yung projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay 3.8% na lamang. Yan po ang projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Masama po iyan, madilim na larawan po ng pagsasalarawan po ng ating ekonomiya. Balik po tayo sa pantakip si VP Inday. Saan? Dito sa sumasadsad nating patuloy na ekonomiya at hindi ko po nakonsulta yung ating mga nasa banking industry. Hindi ko po natitiyak magkano nagsara ngayon ang trading sa palitan ng sa foreign currency trading. Baka po meron taga-bangko na narariyan, mag-aan po tayo. Message po kayo magkano nagsara. Mag-message po kayo kung magkano nagsara yung palitan po ng piso sa dolyar ngayong araw. So, yun nga po, yung December 15, yung budol na ICI, na naglayasan na po yung may mga magagandang pangalan. Isa na lang mo natitirang may magandang pangalan dyan eh. Yung dating country manager, CPA, at country manager ng SGV. Yung pangunahing auditing at tax advisor company or firm, yung Miss Rosana Fajardo. Yung dalawa hong may magandang pangalan, lumayas na po eh. Bakit? Budol ho kasi. Budol ho yung ICI. In fact, yung ako'y hanga talaga eh. Doon sa taong unang napisil at napusuan, I think she was offered to be the chairperson of the ICI. Dati po itong bahagi ng kataas-taasang hukuman or Supreme Court, si dating Associate Justice Bernabe ng Supreme Court. Tumanggi siya for personal reason perhaps, pero magandang desisyon yung kanya. Naglayasan na po doon eh. Naglayasan na po yung mga matitinong tao sa ICI. Ang natitira na lamang ho dyan, sa mga natira dyan, ay yung Miss Rosana Fajardo. Ganito pong projection na mismo ang BSP na 3.8% na lamang ang kanilang projection or forecast sa ating magiging economic growth or performance for the fourth quarter. Pumasok po yung information ngayon, ang US dollar to Philippine peso ay 59.097 centavos. Nasa 59 pesos pa rin po ang halaga ng isang dolyar kontra piso. Bakit mahalagang pag-usapan din ho ito? Hindi nyo ho ba napansin? At this time of the year,
bumubuhos na po yung inward remittance ng ating mga mahal na overseas Filipino workers at Filipino migrants. At this time of the year, papik na po ito dapat nagte-temper or napapakalma na po natin. Bumababa na po dapat yung halaga ng dolyar kontra piso. Pero katangi-tangi, itong taong ito kung saan talagang tinira yung unconstitutional, invalid, unlawful 2025 national budget, middle of the month of December na po tayo, 59 pesos pa rin ho ang halaga ng isang dolyar. Ang katumbas ng isang dolyar. Masamang pangitain po ito. Alam nyo po lahat yan, yung mga mahal nating overseas Filipino workers and migrants. Alam ninyo, hindi ninyo matiis yung inyong mga mahal sa buhay na kahit paano maitawid natin ang Pasko. Kaya nga kayo nagpakalayo-layo, naghanap ng mas magandang oportunidad o di kaya'y oportunidad upang masuportahan ang inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, nagpapadala talaga kayo ng inyong remittance. Lumalakas talaga, bagamat panandalian lang ang ating piso kontra dolyar. Okay na rin po yun. Kung makahinga tayo ng 3 linggo hanggang 1 buwan, hanggang 1.5 buwan, bumaba, lumakas ang piso, para naman yung purchasing power ho talagang bumuti rin. Pero ito katangi-tangi, mataas pa rin po ang dolyar. Baka pag sinabi ninyo, di ba mabuti yun? Mataas yung dolyar, mas maraming mabibili yung pinadalang pamilya rito. Yun nga po sana yung magandang senaryo. Kanya lang, patuloy pong tumataas ang presyo ng mga bilihin. No? Kaya nakakatakot ito, kinakailangan nilang pagtakpan. Sino? Pagtakip, siyempre si VP Inday. Lahat po yan. Hanapin po natin sa Lunes yung deadline. May kaso na ba? Si Yusek Adrian Bersamin? May kaso na ba si Yusek Trygiv or Trygiv Olaybar? Gigulo Nakakuha ng sweetheart deal kasama si Secretary Mina Pangandaman Diba yung sweetheart deal nila na 2.8 billion pesos? Hindi ba't nasa affidavit ni dating DPWH Yusek Robert Bernardo na kung ilang ulit siyang naghatid ng kwarta kay Yusek Trygiv Gigolo Olaybar ng DepEd na naka-corner ng sweetheart deal kasama si Mina Pangandaman, ang dating kalihim ng DBM. Kasabwat, itinuturo si Yusek Adrian Bersamin. Nasaan na? December 15 na sa Lunes. Budol ICI. Wala na, lusaw na kayo. Fold up. Ligpit na, pack up na, uwian na. Bakit? Pera po namin ang ginagamit ninyo sa pang-araw-araw na pambubudol ninyo sa aming mga Pilipino. Kumbaga po doon sa tinatawag na double dead, yung bawal ibenta. 2 beses, 3 beses, 4 na beses nyo po kaming pinagluloko Binubudol nyo kami paulit-ulit araw-araw. Yung binabayad niyo pambayad ng kuryente, kung saan man kayo nag-opisina, yung renta dyan, siguro may mga pang-emoluments per dime or allowances or salary pa kayo. Pera po ng Pilipino yan. Tigilan nyo na yan. Yung Miss Rosana Fajardo, napakaganda po ng karir ninyo. Country manager ng SGV, CPA, magandang profile. Iwasan at umalis na po kayo dyan. Sinasaktan nyo lang po lalo ang mga Pilipino kung bahagi kayo ng araw-araw na pambubudol. Yung chairperson ho ninyo, dapat mahiya din ho yun. Pensyonado po yun Nakapagkumpleto po ng kanyang tenure dyan sa judiciary yan Pensyonado po yan Dapat nga tumatanggap ka na naman ng another source of income bilang chairperson ng ICI. Dapat nga yan, itigil muna yung pensyon Bakit? May gainful employment ka Tapos yung gainful employment kung panibago, ginigisa mo kami sa sarili naming mantika. Mahiya ka naman. So balik po tayo. Pantakip lang po yung ginagawa nilang storya laban kay Vice President Inday. Pantakip po sa meltdown ng budol ng ICI. Pantakip po, ito isa pang gigolo ito Ginawa po itong poster boy ng corruption. Ulit-ulitin ho natin ito dahil nagpahayag na malapit na raw pong matapos ang Blue Ribbon hearing o pagdinig ng Blue Ribbon dito sa flood control funds anomaly at yung ghost flood control projects at yung mga substandard ghost flood control projects. Budol dun po iyon. Paano mo tatapusin ang pagdinig ng Blue Ribbon? Yung mismong poster boy, yung ginawang Exhibit A ng mismong kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon na si Senador Ping Lacson na ang pangalan ay Congressman Arnan Panaligan ng 1st District ng Oriental Mindoro. Yung mga taga Mindoro, nalalaman nyo ito. Di ba ginamitan pa ng team
ni Ping Lacson ng GPS, ng drone, at talagang nakita ng tao niya, nag-field work sila, nag-field investigation sila, nag-ocular inspection sila, kundi substandard those project or overpriced yung project na pinasinayaan ni Congressman Arnan Panaligan ng 1st District ng Oriental Mindoro. Ano na nangyari dito? Hindi na ho pinag-uusapan budol po rin ito. Tapos mag-aanunsyo, malapit na raw po ma-terminate or matapos ang pagdinig ng Blue Ribbon. Pambubudol po iyan. Anong kailangan gawin? Maggawa kayo ng issue laban kay VP Inday. Sigurado, matatakpan yan. Hindi ho, mulat na po ang mamamayang Pilipino. And I was forced to humabol po ngayon sa ating live dahil nais nating ituwid itong malisyoso at maling naratibo na inilalako na naman ng administrasyon. Wag ho tayong pumayag dyan. Nasaan na si dating Secretary Manny Bonoan? Di ba, tagal na nating sinasabi? Si Manny Bonoan hindi isinama sa lookout bulletin. Alam mo ninyo, alam na natin pag may ayaw palabasin ng gobyerno ng bansa. Sasama ka nila sa lookout bulletin. Siyempre, darating ka ng 2 hours ahead of your flight or boarding time. Kasi nga, dadaan ka pa sa initial screening, dyan sa immigration, etc. So may allowance ka talaga. Ang ginagawa hong sistema dyan, pag may pinag-iinitan ng gobyerno o talagang may binabantayan ng gobyerno, sasama ka sa lookout bulletin hanggat wala pang hold departure order. Kasi yung HDO, maaari ka lamang issuehan kapag ka meron akong kaso. At korte lamang ang pwedeng mag-hold departure order kahit kanino man. Hindi ang executive, hindi po ang Office of the President, hindi po ang DOJ, ang korte. Yung lookout bulletin, mandato po iyan ng Bureau of Immigration under the DOJ. Ngayon, ang gagawin po ng lookout bulletin, ide-delay ka lang. I-delay ka lang, ipaparamdam lang sa'yo na yung kanilang kunwa-kunwaring pag-background check, etc., pag-check ng dokumento mo, sasagarin ka sa oras, paparamdam sa'yo na hindi ka na makakasakay. Hanggang sa hindi ka nga makakasakay, hanggang sa hindi ka nga makakaboard, hanggang sa may iwan ka nga ng biyahe mo. Itong si Manny Bonoan, pinuno ng DPWH, kung saan talaga doon siningit lahat ng insertion tungkol dito sa maanumalyang flood control funds and flood control projects. Pinalipad si Manny Bonoan. Kung si Saldico, kinansila yung pasaporte, wala po silang galaw kay Manny Bonoan. Wala silang aksyon dito kay Manny Bonoan. Anong gagawin para makalimutan? Banatan si VP Inday. Kasuhan si VP Inday. Intrigahin si VP Inday. Predictable na ho. Predictable. At hindi ito nakikita ng administrasyon. The reason bakit hindi sila makaahon-ahon sa kumunoy na kanilang kinasasadlakan sapagkat they have become too predictable. Kinakailangan ilalagay lagi ang Duterte name, kahit sino pa sa Duterte, sa chopping board. Tatadta rin, sisiraan, yuyurakan, kakasuhan. At ilalabas nila istorya pag papunta tayo ng weekend. Para yun ang magpag-usapan over the weekend. Hindi na po ngayon. Hindi na po ngayon. Kaya atin itong tinutuwid. Nasaan na si Manny Bonoan? Bakit hindi makansila ang pasaporte ni Manny Bonoan? Kaya ginagawang pantakip si VP Inday. Iba sinabi rin ng chairman ng Blue Ribbon, si Ping Lacson, armored vans, truck ng pera ang dinedeliver sa Diamond Hotel para kay Adrian Bersamin. Kasali diyan si Yusek Trigib Gigolo Olaybar. At siyempre, kabahagi doon sa kanilang sweetheart deal, Secretary Mina Pangandaman. Nasaan na yung mga truck or armored vans na naghatid ng pera sa Diamond Hotel? Ang dali namang imbestigahan yun Sinunod nga ng isang online news platform yung ating isang pagla-live, di ba? Tayo pinakita natin yung conduction sticker nung Maserati na kulay gray na nakaparada katabi ng mga maleta. Pero in-spin po iyon In-spin po iyon. Sapagkat ang nagmamay-ari po talaga noon, hanapin ko lang po yung notes ko tungkol dyan. Yung Maserati gray na yan na nagkakahalagang 20 million, pinasok po ng Brilliance Motor Corporation. Yung pag-spin po, naging Sokali Trading Corporation na yata, yung pag-aari ni dating party list Congressman Sam Bersosa. Ang nagpasok po noon, yung Brilliance Motor Corporation. Bakit hindi nagsaliksik kung sino ang may-ari ng Brilliance Motor Corporation? Bakit? Tatagos po iyon kay Martin Romualdez.
Kaya inililihis nila na mali-mali daw yung naratibo ni Saldico. Ulitin ko, si Saldico, hindi po santo yun. Hindi po santo yun. Hindi santo si Saldico, hindi po malinis yun. Isa yan sa dahilan kung bakit tayo nalulugmok sa korupsyon. Pero hindi po siya ang mastermind. Hindi po ganun kagaling yun. Tuso po yun. Corrupt po iyon. Pero hindi po yun mastermind. Ano? So yung truck o armored vans na nagde-deliver ng pera sa Diamond Hotel, ano na nangyari dito? Ayaw pag-usapan, kinakailangan ng pantakip, banatan mo si BP Inday. Yan lang po ang ginagawa nila. Ang mga bumabanat po ngayon, makikita rin po natin, itong mga budol na grupong ito, tingnan po niyo mga pagmumukha nito. Yan po, nasa TikTok. Ito po yung mga nagsampa ng plunder, malversation, or graft and corruption laban kay Vice President Inday. No? Ito pong paring ito, total gusto naman niyang sumikat yun. Galit na galit po yan. Nakita ko kanina yung may nagpadala sa akin ng video clip. Maraming salamat. Ang pangalan pala nito ay Father Flaviano Antonio Villanueva ng SBD. Yung Society of Divine Word. No? Yan. Galit na galit po ito sa isang haka-haka, sa isang imahinasyon, isang halusinasyong akusasyon laban kay BP Inday. Pero ito pong paring ito, hindi nagsalita laban sa trilyong pisong pagnanakaw na nangyayari ngayon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Ayan ho. Liting ko, may karapatan po ako magsalita sapagkat ako po ay bahagi ng Catholic Church bilang isang Katoliko. Maganda po ang relihiyong Katoliko, sinisira lang po. Sa bagay, sa lahat po ng gubat maraming ahas. At saka alam po ninyo, sa lahat po ng lugar may mga anay. Nasisira sa bahay, kanya kinakailangan talaga gumamit tayo ng mga pamatay anay, yung pesticide. No? So paano natin sila lalabanan? Expose po natin. Ito po yung kagaya ng mga nagrally noong November 30, yung trillion peso march, yung much hype trillion peso march. Bakit po walang sumali? Kasi po, nagrarally sila, hindi nila alam kung bakit sila nagrarally. Sinasabi po nila, sila ay anti-corruption. Pero wala silang sinisigaw na sino yung nangurap. Di ba? Anti-corruption daw sila. Pero walang corrupt. Pwede bang anti-corruption ka, sumisigaw ka na ikulong yung mga nagnakaw sa gobyerno pero walang magnanakaw. Malaking kalokohan ho yun. Salamat po sa 2,500 live viewers from sa aking pong nakikita. Marami pong salamat. So ito po yung mga nagsampa ng kaso. Yung isa po dito alam mo, mas malaki pa nga ang naging issue nito nung araw Yung peace bonds, kung tawagin. 35 billion po yung research po ninyo. Hindi po natin siya pag-ukulan ng panahon ngayon, pero 35 billion po yung halaga ng peace bonds na may kumita, may kumomisyon, na imbestigahan din po yun ng Kongreso. Pero wala rin ganong nangyari sapagkat hindi nga satisfactory yung mga sinasagot ng mga taong ito. 35 billion po yun I-research po nyo, peace bonds. 35 billion pesos. Ang nag-imbestiga po niyan ay yung aking primo, si Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro. No? So, asan yung armored vans na nagatid ng truck na pera, armored vans, para kay Trigib Gigolo Olaybar, para kay Yusek Adrian Bersamin, para kay Secretary Mina Pangandaman. Pinagtatakpan na po nila, binubudol po tayo ng mga ito. Nasaan na yung Christopher Ko, kapatid ni Saldico, yung presidente o chairman ng High Tone Construction and Development Corporation? Hindi ba't nung mga unang araw ng pagdinig ng Blue Ribbon na ang chairman pa ay si Senador Dante Marcoleta, agad itong nagpa-hospital sa Bicol? May sakit, pumalo daw ang presyon, kaya nagpa-confine. Tagal na ho nun. Baka naka-confine pa rin ito o baka nakalabas na rin ito ng bansa. Nasaan na yung dalawang tao na binabanggit palagi na tao ni Saldico? Asan yung pangalan ng mga ito? Basta't pag naalala po natin, hanapin natin yung pangalan. Ano? Yung tao ni Saldico, yung hindi na ho nakikita, hindi na rin ho pinag-uusapan. Yung Paul Estrada. Yung Paul Estrada nasaan na? Hindi pinatatawag. Yung Ponyong Gabonada na tao
ni Martin Romualdez, nasaan na? Walang kaso. Walang kaso. Di ba dyan nakikiusap daw yung mga congressman na mabigyan sila ng insertion? Onyong Gabonada, yung Paul Estrada, at ano pa mga pangalan nito? Mga ano ho ito eh? Mga nawawala. Mga pinangalanan din po ito ni Sergeant Orly Gutesa na nawawala na rin. Nawawala na rin. Sergeant Orly Gutesa, ng dating nagsilbi sa Marine Intelligence Service. Yon, John Paul Estrada at Mark Tiksay. Yung pamilya po nito, sana kausapin nyo itong mga ito. Hirap na po ang Pilipinas. Huwag nyo na pong pagtakpan. Yung Mark Tiksay at John Paul Estrada, nawala na rin. Kinakailangan pagtakpan. Kanya ang kanila pong naratibo, banatan si BP Inday. Ano po ang ginawa? Merong affidavit umano yung a certain Ramil Madriaga. Yung Ramil Madriaga ay kasalukuyang nakapiit. And to my understanding, he was previously convicted of a serious crime or serious charge of kidnapping, but subsequently, nag-acquit po siya on appeal sa Supreme Court. Please correct my facts if warranted. Ngayon po, ito ay nakakulong pa rin. Nakakulong pa rin sa kasong kidnapping. Kidnapping sinasabi niya, siya raw po yung bagman. Hindi lamang ni BP Inday, pati daw binanggit din ang pangalan ni Pangulong Duterte at ni Congressman Pulong Duterte. Ibig sabihin, he is painting himself as someone who is really trusted by the Duterte family. Imposible po yun. Trusted ka ng ama, trusted ka ng vice-presidente, trusted ka ng kapatid na congressman. Napaka-powerful nung kanyang pag-estima sa kanyang sarili. At miyembro daw siya ng PSG, yung Presidential Security Group. Wala pong timbang ang salita ng isang taong nakapiit dahil sa kasong kidnapping kung iahambing mo sa bigat ng testimonya o direktang pahayag ng dalawang dating general, si isang Major General Jose Niembra at si dating Brigadier General Randy Cabangbang. Sino si retired Major General Jose Niembra? Siya lamang po ang dating commander ng Presidential Security Group, PSG. Sino naman? Itong retired Brigadier General Randy Cabangbang. Siya naman din po ay isang dating commander lang din naman ng PSG o yung Presidential Security Group. Ano ang naging testimonya o tahasang payag nila? Magkasunod po itong naging commander ng PSG. Doon sa mga panahon o taon na nakakasaklaw, doon sa naging pahayag nitong Ramil Madriaga na siya raw po ay bahagi ng PSG family. Alam mo ninyo, hindi basta-basta ka pakakapasok sa PSG. It's a very close, small, and tight-knit unit in the armed forces because their mandate is to protect the president and the first family at all times. Hindi po basta-basta yan. Sinabi po ni retired Major General Jose Niembra at retired Brigadier General Randy Cabangbang. I hope I have pronounced the name of General Jose. Check ko lang baka namamali. Makakaya naman. Jose Ariel Niembra. Tama po. Major General Jose Ariel Niembra at Brigadier General Randy Cabangbang. Hindi nila kilala itong Ramil Madriaga na nagpapakilalang operatiba o opisyal o bahagi ng PSG family. So kung susuriin po ninyo, the words of these two former esteemed retired generals, Generals Jose Ariel Niembra and Brigadier General Randy Cabangbang, compared to the preposterous statement of a certain Ramil Madriaga who is currently in detention for the serious crime or charge of kidnapping, wala pong timbang ang pahayag nitong Ramil Madriaga. Subalit bakit lumabas? Bakit inilabas? Kasi nga po, uunahan nila yung storyang bagsak-sadsad ang ating ekonomiya. Lumabas na rin po Pakikita ko po uli sa inyo, marami silang pinapatay na issue.
Wala na pong nagpapayo ng tama kay Bongbong Marcos. Lahat po sila ay pang-propaganda na lamang. Wala na po silang may pakita. Walang performance, wala lahat. Ayan po. Yan po ang ating gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsasabi ang kanilang forecast or projection ng ating economic performance as a means of measure or measurement ay 3.8% na lamang ngayong fourth quarter. Ano? Bagsak po yan. Bagsak na bagsak po yan. Kaya dito po sa ating Tinig Maisog, binibigyan ko po kayo ng masustansyang impormasyon at talakayan. At in fact, I would want to make it as interactive as possible. That's why I always find time na mabasa ko po itong inyong mga pagbati. Kagaya po ni Emily Gebana. I always wait for your live, attorney. Thank you, Emily. Si Belle Villaruel, Singapore. Nakakapagod ang drama ng gobyerno natin. Puro issue, hindi mag-focus kung paano maayos ang buhay ng mga Pilipino. Correct? And I agree. Si Malu Ancheta, best gift ni Bonget sa taong bayan, mag-resign na siya. Ami Jude Garcia Pagyo, good afternoon, Senator Vic. Naku po, hindi tayo naproklama eh. Pero salamat. Hirap na po. Si Lorena Bahada ng Romania, si Hedy Chua, at si @MC_OPA. Garapalan na ang korupsyon. Titin ko ang piso kontra dolyar ngayon, nagsara po sa 59.097. Batiin rin po natin mula po sa Sydney, Australia, si May Enrile Ocubilio. May Enrile Ocubilio ng Sydney, Australia. Mabuhay kayo. At syempre, ang aking, pag nakilala po nyo ito, mabibighani kayo sa ganda ng kaibigan kong ito. Ayaw lang mag-artista pero napakaganda po nito. Ito talagang maraming malalaos kung nag-artista ito. Si Ateng Susan Santo Domingo, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Mabuhay ka. Ingatan mo ang iyong flawless skin, ang iyong curvy waist and body. Ingatan mo. Mag-iingat ka and I hope to see you soon. Si Hermini Hilda Area ng Cyprus. Uy, magpagaling naman yung kaibigan ko. Nagkasakit to Si Attorney Henaro Cabral. Attorney Henaro Cabral, pare, magpagaling ka, magpalakas ka, at sana magkita tayo bago magpasko. Kay Ronansky Budol, ang BBM Administration. Si Madeline Rotoni ng Abu Dhabi, si Kimada Online Store, wala na po tayong asahan. Meron po tayo ang mag-asahan, tayong mga Pilipino. Lumaban tayo at huwag tayong papagapi sa bangkaroteng administrasyong ito. Bansa po natin ito Atin po ito. Stakeholders po tayong lahat. Huwag natin isuko. Temporary occupant lang po ng Malacanang yan. Kaya nga po may term 6 years lamang Hindi po nila tayo pag-aari. Hindi po sila hari. Hindi po sila parte ng monarchy. Wala pong monarkiya sa Pilipinas. Wala pong ganun. Hindi nila tayo tao-tauhan. Hindi nila tayo trabahante. Sila po ang ating trabahante. Yung ICI chairperson, yung sana sahod po niyan galing sa buwis natin. Pero anong ginagawa? Dati pa namang mahistrado, binubudol po tayo. Huwag tayo magpabudol dyan.